Bagaman tiniyak ni incumbent Sagip Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdebatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Nilinaw naman. Pero ang tanong, Marcoleta, bakit mas maraming gustong ma-impeach itong si Sara Duterte? Okay? Mas maraming bumoto sa Kamara eh. Tapos sasabihin mo mali. Kaunti lang kayo eh. Siyempre yung papaniwalaan ng mga Pilipino yung mas marami. Diba? Ngayon, sasabihin mo, kailangan mo ng pagdibatihan. Bakit kinakabahan ka ba? Ha? Sabi ko nga sa inyo mga pre, nandyan lang po yan si Marcoleta. Gusto lang magsenador niyan para ipagtanggol yung kanyang amo. Yun lang po yun at wala nang iba. Narinig nyo? Hindi daw siya, bagamat handa daw siya sa impeachment trial laban kay Sara Duterte, pero bago daw magtuloy-tuloy yun, ay kailangan daw munang pagdibatihan. Oh, tama po ba yun? Yun ba yung may proseso ba? Isa ba sa proseso yung pagdidibate, Marcoleta? Bakit natatakot ka? Eh kung talaga namang walang kasalanan itong si Sara Duterte, eh mananaig siya sa impeachment trial laban sa kanya. Ngayon, bakit naharangan mo? Bakit may padibate pa? Yan ba yung tamang proseso, yung debate? Magsasayang ka na naman ng oras. Pera. Kasi pag may debate, kailangan laanan ng budget yan. Yan na naman tayo. Marcoleta. Oh, yun gusto ng mga DDS. Naipasok si Marcoleta dyan para may tagapagtanggol si Digong. Oh, ngayon, alam nyo na. Alam nyo na. Sa mga Ilocano na bumoto kay Marcoleta, alam nyo na. Nagsisi ba kayo? Hindi. Ayun yung tanong. Ano? Nagsisi ba kayo? Huli na po ang magsisi. Narinig nyo na. Ha? Huli na ang lahat, mga pre. Ayan na, pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan na, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ayun mga pre, no, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ayan ha. Syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating video ngayon, panoorin po natin ito. Si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagbablog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming fake news sa social media, kaya tara na at ating buksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa angama panirang kalaban ng hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang
na sumisira sa bansa. PBBM, ating ipaglaban anumang mangyari. So, ito na nga mga pre, no? At atin ang bigyan ng reaksyon itong video na ito. Impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte ang isa sa mga unang hamong kakaharapin ng mga bagong halal na senador sa 20th Congress. Ito ay dahil tatayong impeachment judges sa mga senador sa oras na magsimula Si Marcoleta yung pinakamaliit dyan, ng aktwal na paglilitis, dahilan kaya limitado rin ang kanilang komento kaugnay nito. Gayunman, sinabi ni incumbent Senator Amy Marcos na nakasalalay ang lahat sa ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial. Palagay ko yung Pakinggan nyo. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Narinig nyo yun. Katibayan ang maghahari sa lahat. Kung talagang matibay ang impeachment dito laban kay Sara Duterte, katibayan ang maghahari. Tandaan po ninyo, si Amy Marcos, magaling sa traiduran yan. Magaling po sa traiduran, etong si Amy Marcos. Na-traidor nga niya si PBBM pero hindi ko alam kung plano lang ba niya yun para makalusot lang sa pagkasenador, para manalo lang. Nandyan na yan. O, anong sabi ni Amy Marcos? Katibayan ang maghahari. Yari si Sara dito. Kung yan ang pananaw ni Amy at talagang may katibayan, ay yari si Sara Duterte dito. O, tuloy. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Tumanggi namang Ayan maliwanag yun na. Galit na naman mga DDS dito kay Amy. Si Maharlika magagalit na naman to. Diba? Grabe. Si Soto, ano naman? Unahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III ang pagbabasa ng impeachment complaint hanggat hindi ito napoproklama. Hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Marami pa mga bagay na dapat ko lang pag-aralan. Binigyan din pag-aaralan. Okay. Okay naman yun, yung pag-aaralan, walang question doon. Basta sa katotohanan lang tayo. At kung ang mali lang doon, kung talagang may ebidensya na, tapos hindi ka papabor sa ebidensya. Kaya yun, may mali na doon. Okay? So tuloy natin. Naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson na kung kulang o mahina ang ebidensya, walang conviction na mangyayari. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga Tama naman. Kung kulang ebidensya, wala talaga. Ano magagawa nila? Alangan namang magicin nila yan para ma-impeach si Sara. Pero kung may ebidensya, iyari talaga si Sara. Kasi will be answerable to the Filipino people. Bagaman tiniyak ni incumbent sa ito na, si Marcoleta. Pakinggan nyo. Representative Rodante Marcoleta na handa ito para sa impeachment, dapat din muna anyang pagdebatihan kung kailangan itong matuloy o hindi. Pagdidebatihan daw po muna kung kailangan matuloy o hindi. Ang tanong, ang debate ba isa yan sa proseso ng impeachment? Tama po ba? Tapos sasabihin mo, may mali doon sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi naging kongresista ka. Ngayon, eto yung tingnan natin. Alin yung papaniwalaan ng tao? Yung mas maraming boto
o mas kaunting boto? Ikaw, kaunti lang boto nyo eh. Hindi kayo pabor sa impeachment laban kay Sara. Kaunti lang kayo yung hindi bumoto. Eh, mas marami yung bumoto. So, dun kami maniniwala sa mas marami yung boto. Tama? Tama ba, Marcolita? Pakinggan nyo. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Yeah. So, tagapagtanggol siya. Maliwanag, tagapagtanggol ng pamilyang Duterte. Etong si Marcoleta. Makat-China. Klaro? Gets? Alam nyo na? Okay. Diba? Pero kung titingnan natin, ang mga kongresista, mas maraming pumabor na mapa-impeach itong si Sara Duterte. Mas maraming pumabor. Tama? Tama! Tapos ngayon, sasabihin mo, nakikita mo may mali. Iilan lang kayo yung hindi pumabor. Hindi kami tanga para maniwala lang sa iilan lang. Ha? Doon po tayo sa mas nakakarami. Doon tayo sa mas nakakarami. Bigyan ko kayo idea. Mangunguha kayo ng isda. Sa kanan banda, kaunti lang yung isda. Dito sa kaliwa, banda, mas maraming isda. Saan kayo pupunta? Para mas makarami. Diba dito sa kaliwa? Para mas maraming huli. Alam nga naman, tanga ba kayo para pumunta kayo sa kaunti lang, doon kayo mangingisda. Doon kayo kukuha ng isda. Siyempre, doon kayo sa marami. Ayan, binibigyan ko kayo idea. Ganun po yun. Mas kapani-paniwala yung desisyon ng mas nakakarami. O ng karamihan. Diba? Kumpara sa iilan lang. E, maniniwala kayo dito? Naku, tagapagtanggol lang yan ni Digong. K.O. Nilinaw naman ni incumbent ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang dahilan kung bakit hindi ito bumoto para maipasa ang impeachment complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin. Kaya ho talagang hindi ako pumirma kasi hindi ho natin alam. Sinasabi po, narinig lang natin is yung sa Congress, yung prosecution. Hindi pa natin naririnig yung depensa naman. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. Yari na. Yari na. Magkakaalaman na. Mukhang kung hindi siya pumirma noon, dahil dito sa Senado, makikita yung ebidensya ng bawat isa, depensa ng bawat isa, makikita dyan. Nako, kung hindi siya pumirma noon, baka pumirma ngayon. Or, diba? Or pumanig sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Ay, yung ebidensya. Yun yung mananaigi. Tuloy. Kay Senador Christopher Bongo na siyang nanguna sa senatorial race, hihintayin niya ang ebidensya ng prosecution at depensa ng panig ng nasasakdal. Ebidensya at depensa. Aantayin niya. So? On evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, edi wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Ayan kung walang ebidensya, edi wala. Makakaligtas si Sara Duterte. Paano kung may ebidensya? Yari na. Diba? Sabi ko sa inyo si Bongo kasi at Sara Duterte, medyo malayo yung loob sa isa't isa. Nako. Nakakakabait to. Tuloy natin. Sang agad na pag-uusapan sa plenaryo ng Senado ang impeachment complaint sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ayan, June 2. Naku, yung mga DDS dito, marami nang kinakabahan ngayon. Dahil malapit-lapit na po ang impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Magdasal kayo kay Kibuloy, ha? Ipagdasal nyo na sana mapaista. Pero halatang halata po dito si Marcoleta, ha?
Siya lang yung kakaiba yung komento dito. Pagdidibatihan daw kung dapat bang matuloy o hindi. So, maliwanag na. Tagapagtanggol siya ng mga Duterte, pero wala po siyang pake or hindi po siya tagapagtanggol ng mga Pilipino. Isang pamilya lang po ang pagsisilbihan nito. Kaya yung pangako niyang ililibre kayo ng kuryente, buwan-buwan. Abangan nyo yan. Magiging 10K din yan. Parang Cayetano. Ha? Malabo. Malabo pa yan sa mga malinaw na tubig. Di maniniwala doon, di good luck, ha? Kaya nyo binoto dahil may pangakong kakaiba. Di subukan nyo. So anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, meron po tayong Facebook page. Yan, huwag yung kalimutang i-follow yung ating Facebook page mga pre. And syempre mga pre, sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe, share this video. And maraming salamat po sa inyo. So bago po tayo magtapos, panoorin po natin ang videong ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain. Ito Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan. Basta nasa katotohanan lang Marcos administration. Ating ipagtanggol sa angama panirang kalaban na ng hihila. Bababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon.